ngalan ng Panginoon sa araw na ito. Magandang morning sa inyong lahat. Huli kong kayo rito ay noong Mayo, no? Kasi second week ng tinatawag na April, yun ang Thanksgiving Day ng Kaligtasan, Church of Christ sa Mindoro. Tapos, second week din ng May, muling umalis si Bon, kaya nakapagsilatihan niya ako dito. No? At doon sa ating huling tinalakay, naniniwala ako na ang Ebanghelyo na ipinangangaral ng banal na kasulatan ay napag-aralan natin yung pinakabuod nito. No? At naniniwala ako na kung ito ay nilista nyo o tinalahan ninyo at pinag-aralan nyo mabuti, makikita nyo na ang Ebanghelyo ipinangangaral sa banal na kasulatan na ang kahulugan nito ay mabuting balita. Ito po'y mabuting balita ng kaligtasan. Ng kaligtasan ng bawat tao na mananampalataya. At ang taong nagsasabing siya may pananampalataya, kailangan lumapit sa tinatawag na katotohanan ng Ebanghelyo. Ang katotohanan pong itinuturo sa Ebanghelyo ay si Jesus o si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan. Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw. Yung po yung tinatawag na dapat sampalatayanan ng tao sa Ebanghelyo ipinangangaral. At kung ang tao po ay sumampalataya nito, ibig sabihin siya ngayon ay magpapabautismo at pagkatapos na siya ay mabautismoan. Ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang tao na nagsasabing may pananampalataya, kailangan nang lumakad siya sa panibagong buhay. At pagkatapos, kailangan din siyang huwag nang paalitin sa kasalanan. And lastly, kailangan siyang mabuhay sa pananampalataya. Ang mga bagay na yun ay tinalakay na natin dito, kapag yun ang katunayan o yung facts to be believed in the gospel. Sa Ebanghelyo rin, meron siyang tinatawag na commands to be obeyed. At dun sa commands to be obeyed, may mga simpleng utos na kahit na hindi na sa iyo ipaliwanag na gusto, may intindihan ninyo. Ang isang simpleng utos doon, ang sabi, magsikap ka sa pagbasa. Diba? Kaya kailangan tayo, kung tayo nagsasabing may pananampalataya sa natawag na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, pati na ng ating buhay, gagawin natin yung mga bagay na yun. Dahil yung mga bagay na yun, hindi para sa kanino man kundi para sa bawat isa sa atin. Kasi ang pagbabasa, kung tayo magbabasa, matututo tayo. Lalawak ang ating kaalaman sa iba't ibang bagay, lalo na sa katuroang tinuturo ng banal na kasulatan. Hindi lamang yun ang napapaloob sa Ebanghelyo, kundi napapaloob din doon, bukod sa facts to be believed, command to be obeyed, meron din itong promises to be enjoyed. O may mga pangakong tayong ikatutuwa. May mga pangakong tayong makukuha o matatamo doon sa Ebanghelyong ipinangangaral. At ang pinakasukdulang pangako nito, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ilang huling talatang ating binasa nung huling pumunta ko rito, yung 1 John chapter 2, verse 25. At naniniwala nga ako, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, kung itinala nyo lamang ito sa inyong natawag na sulatan o yung mga notebook or pad paper at patuloy nyo pinag-aaralan ito, naniniwala ako na ang katotohanan ipinturo ng banal na kasulatan tungkol sa Ebanghelyo na siyang tanging parang ibinigay ng Diyos para tayo maligtas, lalago ang inyong pananampalataya. Pero, tulad ng aking sinabi rin sa inyo noon, madaming beses na ito, ang kaligtasan po ng bawat sa atin tayo ang gagawa. Maliwanag ang sinasabi ro ng talata, tingnan ninyo at babasahin ko, dito tayo magsisimulang pag-aral. Natawag na Pilipos.
Kapitulo 2, talatang 12. Tingnan niyo po at pakinggan. Meron kayong Biblia, tulad ng aking sinasabi sa inyo, kung kayo ay pupunta na tawag na ganitong pagkakataon o ganitong sitwasyon, magdadala kayo pa ng Bible nyo. At kung maaari, magdala rin kayo ng yung tinatawag na panulat at sulatan para sa ganon, maunawaan yung lubos yung mga bagay na pinag-aaralan dito. Kasi hindi para sa akin ito eh. Para sa bawat isa na makikinig ng katotohanan ng tinuturo ng Biblia. Ang sabi po sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12,